Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May from Japan, Kabayan Leo. This reading is for you, first half ng August 2026. Happy birthday muna sa inyong lahat. Belated, happy birthday and advance sa mga Leo. Maraming salamat po na sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Amy. Ang dami namang lumabas. Reklamo na naman si ate. Sa mga gusto magpa-personal reading, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Punta lang kayo sa description below o sa pinaka-YouTube ko, nandiyan po yung link. No? Ilan na ba to? 2, 4, 5. Ng aking FB, paki-message na lang ako para sa details. Ang dami talaga. Ano yun? Sabi ganun. Reklamador. Okay, Leo. Vice versa, energy reading, hindi mo to personal reading. We have the two faces. May mga cat ba kayo? May mga pusa ba kayo? Okay, ingat ka kasi may tao na akala mo is mabait sa'yo, friend mo. Pwede rin kasi ito is kapatid, anak, magulang, karelasyon. Pwede nga doon sa point ganyan, no? Yan, may tao na doble cara, may tao na poker face, may tao na mapagpanggap. Behind your back, may nasasabi siya sa'yo. No? Ingat ka na lang din. So, basta niya may mga unclear thinking situation, siguro ngayon is mas marami kang iisipin na mga bagay-bagay o sitwasyon this time. Maraming gugulo sa isipan mo kung saang aspeto ng buhay mo yan, sa trabaho mo man yan, sa pera, sa family, basta kung saang aspeto ng buhay mo, pwedeng malilito ka. No? May mga bagay na malilito ka, mga ganang sitwasyon, ano? And then also is you have to value the personal strength and peace that assure success. Basta, kumbaga, don't lose hope. Huwag ka mawawala ng pag-asa. We have the sign kasi yung mga obstacle na yan, kasi andito puno yan, di ba? Mga dahon-dahon, malalakpasan mo daw yan. Basta focus, patient, and yung lakas ng loob, tibay, katatagan, at katapangan is needed. Okay? Ang kinakailangan dahil lahat ng obstacle na mapapagdadaanan mo, malalakpasan mo, kumbaga na doon sa point na iyon. You're taking a risk with something, oh. Doing something risky, taking a chance. Parang may gagawin kayong situation na magte-take a risk ka doon, na itatry mo yun, susubukan mo yun, kahit na hindi mo alam, gagawin mo yun, itatry mo yun, pwedeng na doon sa point, or on mga bagay o sitwasyon na yan, or you need, prying pan, yarn, double accusation. Ito hindi to mawala sa iyo eh. Well, lahat naman din. But this time, sa'yo ko to nakita ngayon, mag-ingat ka na lang. Siguro mas habaan mo pa yung patient mo. Mag-focus ka na lang sa mga dapat mong fokusan. Magkakaroon mga hindi pagkakaintindihan, away, galit, tampo, irita, mga pag-aakusa o may mga tao may masasabi pagdating sa iyo. Pwede rin kasi ikaw ito, no? Ganyan. Pwede ikaw ito. Halimbawa, merong tao na naiinis ka, ganyan. Baka ikaw makapagsalita sa kanya. Basta, be calm na lang din, no, sa iba sa inyo. Pag-isipan mo lang din para hindi rin, kasi ikaw din may stress, di ba? Kung sila, hayaan mo sila. Sila naman yung atakihin sa high blood. So, may ganun eh, di ba? Pero wag ikaw ha, wag mong gagawin to. Ingat na lang din. Siyempre, mahilig ba kayo magluto? Or mag-ingat kayo no, sa mga apoy-apoy, sa pagpiprito, sa pagluluto, ganyan. Mag-ingat din kayo sa apoy, no? Sa nakita ko dito. Yan. Basta, always think advance. Ganyan. Yung mga pag sa apoy, check nyo yung mga battery nyo, yung gas, yung saksakan, yung pag nag-init na, naku, alisin nyo na agad sa basta double check nyo talaga ha. Yan, ingat kayo. Yan, baka matalsikan din kayo o pag nagluluto kayo o mahilig ka magluto or maybe is mahilig ka kumain. Pwedeng na doon sa point na yun. Or talagang hobby mo siguro yung pagluluto or meron kang mga related to a foods na business sa iba sa inyo. I have the dog barking, advice from a friend. Okay, may tao na, ikaw, sa sarili mo ha, pwedeng may tao ka na pagbibigyan o may pagbibigyan ka ng advice. No? Kung sinong aspeto ng buhay mo, kung sino man yan. Kilala mo man yan o hindi or something. No? Isa iba naman sa inyo, baka kayo ang makareceive. Maaring na doon sa point na yon.
O pwedeng halimbawa, may mga nag-away, gulo, hindi pagkakaintindihan na sitwasyon, pwedeng you giving your advice or yung opinion mo, pwedeng nahado sa point na yun. Or ikaw ang makaka-receive nito. Ano yun? Something. Okay, romance celebration and party kasi nga it's your birthday. Ayan, syempre happy birthday, no? May mga celebration and party na kaganapan, magaganap o mangyayari sa iba sa inyo or pwedeng sa iba sa inyo is it comes to your loved ones, sa mga romance, ganyan, sa mga couple-couple dyan, or sa iba naman sa inyo is yun nga, may mga party celebration situation. O pwede may ikasisiya ka, no? Na sitwasyon sa buhay mo. Ay, mandami. May mga aso ka ba? May aso ka, cat? Ganyan. Getting together with a friend. Pwede yung nandun yung point na magkakaroon ng mga union, getting together, ganyan. Puro friends siya, oh. Sa iba sa inyo. Or hindi man kayo mag-union, halimbawa, wala na pag nasa ibang bansa ka. Pwedeng call lang, di ba? Magkakaroon kayo ng calling, pag-uusap, ganyan. Mga ganun situation sa iba, sa inyo. Tapos, ditong aso to, diba? Tapos, andito yung katiba, dalawa rin siya. Ang mukha. Ingat ka na lang sa mga taong nasa paligid mo kasi iba hindi totoo. Or mga tao na makakausap mo. Ganyan. O makakasalamuha mo. Hindi sila totoo. Pwede isa sila sa gugulo sa isipan mo. Pwedeng nado sa point. We had a bridge successfully overcoming problem. Congrats, no? Para sa iba sa inyo. Congratulations. Pwedeng sa iba sa inyo, meron kayong mga susolusyonan na problema. Giving your advice, your opinion, pwedeng nado sa point na yon. Or sa iba sa inyo is nahadun ka sa point na meron ka i-structure na isang sitwasyon sa buhay mo at magsasucess yun. Yun na nakita ko dito. Pwede may mga struggle, ganyan. May mga aasikasuhin, aayusin, then magsasucess yun. No, nandun yung point na may i-create sa iba or may i-reveal din ka, i-restructure, pwedeng nandun sa point and you will be success. Pwede mga pagpaplano para sa iba, yan sa inyo. And we have the scissor, disappointment in some appear. Magkakaroon ka ng mga disappointment kasi andito rin to sila ito si frying pan. Yun na nakita ko, magkakaroon ka ng mga disappointment. Pwedeng sa sarili mo. Diba? Magkakaroon ka ng disappointment sa sarili mo. Kasi pwedeng meron ka mga asikusuhin or gagawin o i-create o i-pursue na maaring hindi siya gano'n na magiging stable o hindi mo siya alam paano. Diba? Pwedeng madi-disappoint ka sa sarili mo. Pwedeng gano'n. And then, syempre, kapag gano'n nangyari, humingi ka ng advice, no? Sa tao na nakakaalam ng sitwasyon. O baka sa iba sa inyo is mangyari yun. And then also, sa iba naman sa inyo is, syempre, sa iba is magkakaroon ka ng mga disappointment sa mga taong makakausap mo, kapatid mo, anak, magulang, karelasyon, o sa mga connected sa iyong trabaho. Pwedeng nahado sa point na yun, yan. Pwedeng sila yung madi-disappoint sa'yo and then madi-disappoint ka rin. Syempre, hindi yung pag-trouble accusation na situation, di ba? Pwede ikaw rin na mag-akusa sa isang tao o sa sitwasyon na pero huwag ka na makisaw-saw doon. Okay? Magpa-fire lang lalo. Yun ang nakita ko sa inyo. Also, we have the scissor kasi, mag-ingat kayo sa scissor. Baka mamaya mahiwa, matusok, kahit mga kutsilyo, ganyan, yung magtatalim na bagay. O baka magunting kayo, ganyan. May magugupit ba ng buhok, magugupit ba kayo ng mga if you have a pet, mga pusa, ganyan. Yan. Basta mag-ingat kayo din sa scissor. Ikaw or someone who's connected sa'yo kasi marami mga tao akong nakita dito. Maraming person din. Ate person ba yan? Aso yan. Hindi, lang yan, picture. Yan, may mga ibang pictures din kasi nandito. And we have the sun. Yung mo, symbol mo. Okay, there's a happiness and well-being. Congratulations. Sa ngayon is magkakaroon na mga happiness tulad ng sabi ko with the fun, nandun yung mga happiness situation, celebration, parties, getting together. You enjoy the fruit of your labor at magkakaroon ng mga achievement, recovery situation. There's a joy, also abundance, yan. Abundance is coming, nandun rin yung point na, siguro sa iba sa inyo, kasi have the scissor, then, tsaka frying pan, siguro meron kang aayusin na sitwasyon or kinakailangan mong isaayos.
kailangan mong ayusin na. Pwedeng sa iba is ganun. Okay? Kung nahado sa point na yun, kailangan mo talaga ayusin with a bridge, no? Nahado sa point na yun. Kasi magsasuccess ka naman. Dito. Kailangan mo lang ayusin. Pero syempre, focus ka. Baka mamaya, sa una ka lang, tapos, madidisappoint ka talaga, no? Diba? I-ano mo, maigi. Yun nakita ko sa iba sa inyo. And also, hanggang yung point na magkakaroon ng mga increasing situation, ano? Yan, magkakaroon increase when it comes to your power, willpower, increase to your energy, lakas, material happiness, ganyan, mga abundance, ganyan. Nandun yung point with the bridge and the sun and the pan kasi is nandun din yung point na may mga positive happen into your life, no? Congratulations. Yan, mga positivity happen and nandun yung point of having fun. There's a having fun situation kasi with the bridge and the sun kasi ako nakita sa iyo. Congrats. Meron kang ano, no? Ayusin nyo na yung dapat nyo ayusin, ha, para may asikasuhin daw kayo. Kung saang aspeto ng buhay niya, asikasuhin nyo na or kinakailangan nyo i-recover yung situation o ayusin. Tingnan natin, mag-ingat ka sa mga ano, ang dami mong ano. Ang daming tao, no? Your energy, Leo. Energy ni Leo. Okay, when it comes sa iyong energy, first, okay. Sa energy mo, ang nakikita ko sa'yo dito is may mga pain ako na nakikita pagdating sa'yo. Hindi ko alam why, hindi ko alam kung pagod ka ba, pagod ka pa dahil sa marami kang gagawin o marami kang aasikasuhin, ganyan, marami kang bubuin, maaring na doon sa point na yun, marami kang sa mga ganong situation, merong pagod ako nakikita. Pwede may mga pananakit ako nakikita. Baka manakit yung mga buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo, muscle mo, mga ganyan. No, may mga pananakit ako nakikita sa iyo. And then, dun yung point din na may situation na pwedeng maguguluhan ka. Tulad ng nakita natin kanina. Nakita ko pala kanina. May mga sitwasyon daw na maguguluhan ka. May mga sitwasyon na siguro iiksi yung pasensya mo. Pwede na doon sa point na yun kasi also we have the scissor. Siguro yung mga, pwede ka sa scissor, siguro you need to cut the cord with something. No, may mga bagay na kailangan mo ikat. Halimbawa, ikat mo na yung katamaran mo, ikat mo na yung mga relasyon o connection na hindi nakakagood, ikat mo yung bad habit mo, ikat mo yung mga ganito. Cutting, ikat mo yung mga dapat ikat na sa tingin mo is hindi siya makakagood. Ikat mo yung pagiging magastos mo, yung mga ganun sitwasyon. Basta ikat mo yung lahat. Ikat mo lahat. Diba? Kung ano man yan na dapat ikat. Okay? When it comes sa energy mo is nahado yung situation na nun. Sana wala kang sakit. Okay? Sa iba sa inyo is maaring may sakit kayo. Or pwede rin naman na may tao na mahal mo sa buhay, lalaki o babae na may sakit. Okay? Nandoon sa point na yon. Sa iba naman sa inyo is nando yung point. Ang energy mo kasi is parang it's a moody situation. Alam mo yun? Minsan okay, minsan hindi, minsan okay, minsan hindi. Nandun ka sa point na yon. Pwedeng iba naman sa inyo is may mga pag-aaralan kayo, aaralin, aalamin. Pwedeng nandun sa point i-create or pwedeng mahihintayin kayo to success. O basta may mga gagawin ka daw na you want to success or you want to grow o you gusto mo siyang maayos na hando sa point na yun. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Okay. Pwedeng may mga tao makapagbibigay sa iyo nun ng mga pain na nararamdaman or pwedeng may mga gagawin ka na hindi mo magagawa, hindi mo mababalance, mga ganyan. Yan, yung parang out of nowhere ka. Ano yun?
Parang, alam mo yung matatalo ka ng, ng action mo. Ganun. May mga ganun sitwasyon. Siguro baka, sana wag ka naman tamarin. Diba? Sana wag kang tamarin. O sana wag kang, basta kung mananakit yung mga katawan mo, kasuksuan mo, o may mga pain ka nararamdaman, siguro i-remedy mo talaga siyang agad. Ano, yun ang masasabi ko dito. Tingnan natin parating sa'yo. Parang may mga bagay na ayaw mong subukan. Ayaw mo itry, ano. Parating po kay Leo. Energy reading, don't forget to subscribe, like, comment, share, and syempre paki-hype na rin ang aking video. Thank you po. Parating. Parating. Okay, parating sa iyo. Parating sa iyo is meron ka daw matatanggap o marireceive na lungkot, ikaka-disappoint, or mapapatanong ka. Ganyan. May darating sa'yo. Either text, news, message, communication, papers, documents. Basta may marireceive ka or may darating na sitwasyon na yun yung mararamdaman mo. Yun ang nakikita ko dito, ha? Yun. And then also, sa iba sa inyo is, pwedeng may makakausap ka. Para sa iba, baka may makakausap ka, diba? Ganon. And then also, parating din sa iyo is, merong busy yung iba, no? Mas magiging, yung iba dito is busy kayo kasi ang nakikita ko dito, may mga commitment ako na nakikita, parang either maraming makikipag-commit sa'yo or marami kang commitment. Ibig sabihin, marami kang gagawin, marami kang actionan, marami kang i-move. Pwedeng nahando sa point ngayon, kaya medyo magiging busy iba, marami kang i-work it out, marami kang mamasterin, marami kang, talagang ibibigay mo yung hard work mo daw. Pwedeng nahando sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko. As in, ang dami akong nakikita na aayusin mo this time by this August, or mangyayari by this August, as in maraming magaganap, maraming kaganapan, ano, sa nakikita ko sa iyo dito. Sa iba naman sa iyo, ang parating sa iyo is someone is spying. Is spying. Parang nagdududa pa ako doon sa sinabi ko, no. Yung hindi, sa English ko lang. Kasi parang nag-stop bigla yung bibig ko. Yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is natin yung point na may mga tao na makikipag-communicate sa iyo or magkakaroon ka ng mga bagong communication or mga bagong connection, no? Pwedeng nandun sa point na yon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Andun yung point na makaka-receive ka daw ng mga text message communication sa isa or marami, maybe 6, 7, 8, 9 something, or maybe 10 sa iba, or hindi man gano'n, siguro nasa kontian mo lang. Basta magkakaroon ka ng communication sa taong mas bata sa iyo. Yun ang sabi. And then also, sa iba sa inyo meron kayong parang meron kayong sisiya sa atin. Nandun sa point na yun. Either may sisiya sa atin ka, may aaralin ka, aalamin ka, i-research mo, or ano tawag dito? Or may mga pag-aaralan ka na handun sa point na yon. Yan. Hindi porket pag sinabi ko pinag-aaralan, yung papasok ka sa school, hindi lang yun. Siyempre maraming ibig sabihin ng pag-aaralan, diba? Nandun sa point. May mga ganun sitwasyon. And then also, is nandun din yung point na merong ka daw didesisyonan sa buhay. Parang there's a decision making to make. Ako na nakikita sa'yo na
pwedeng malilito ka. Ay tulad ng sabi ko kanina, parang nasabi ko siya kanina, parang malilito ka siya, or may mga konting fear, worrying, anxiety, or stress. Or pwede rin kasi na may mga bagay o sitwasyon ka na i-delay mo, or magkakaroon ng delay, or ipagpapaliban, pwedeng nando sa point na yun. Sa iba, ano yan, makamalito ka lang. Diba? Nando sa point na yun. Ako nakikita sa iba sa inyo. Alam mo, ang daming darating sa yung trabaho. Ang daming opportunity na parating sa you this time. Ibig sabihin ng opportunity gagawin. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Mga gagawin, a-actionan, imumove. Marami, as in, busy yarn. As in, marami. Meron din nga ako nakikita dito na ano eh. Teka lang. Mayroong taong mas may edad sa'yo or ahead to sa'yo, magkakaroon ka ng communication sa kanya. Ahead to sa'yo. May travel ba kayo? Iba sa inyo siguro. But kung sa travel, siguro mga malayo o malapit, o baka may mga action and movement ka talaga na gagawin this time. Tingnan natin, Leo, ang dapat mong iwasan. Ay, may nakalimutan ako. May nakita pala ako na tao na bitter. Sana hindi ikaw. May tao na galit. May galit o may puot. Sana wag ikaw kasi nandito si Prying Pan, di ba? May tao na hindi mapagkakatiwalaan o ayaw mo magtiwala doon maybe, or siya ito sa'yo, or hindi siya pwedeng maasahan. And then also is may tao na ayaw niyang magparaya, parang hindi siya maparayang tao. Pwede rin kasi pumasok sa atin yun, ano, yung mga ganun situation. Alam mo yung parang, alam mo, merong mga sitwasyon na sinabi ni ganito, sinabi ni ganyan, sinabi ni ganun, na parang ayaw natin, hindi natin matanggap na okay lang ba tong tao na to? Out of nowhere yung wala sa katwiran yan. Parang ayaw natin magparaya na ganun yung nangyayari. O ayaw natin, pwedeng sa atin mangyari yun, ha? Kaya pukusan nyo rin yung sarili nyo. Okay? Yun. Dapat iwasan. Or sa may tao na ayaw magparaya pagdating sa'yo. Ibig sabihin, ayaw niya magpatalo, ayaw niyang ganito, ayaw niyang ganun. Yan. Pwedeng yung tao na yun is hindi siya talaga marunong, hindi siya marunong makipag-usap ng tama, makipag-usap ng mahinahon, o kaya is nagmamadali, pwedeng nandun sa, or maybe ikaw, o kaya may tao na hindi nakikinig with comes on advice, may tao na hindi ganun ka-sincere, kumbaga, may tao na hindi siya ganun ka-open, may tao na parang wala siyang pakialam, ganyan. Kung masasaktan ka niya or hindi, or maybe is meron kang connection na ganung tao, pwede nandun sa point na yun, no, sa iba sa inyo, yun. May tao rin na parang matalino naman siya, or may isip naman siya, pero parang hindi niya naggamit ng tama yun. May ganun ako nakikita. Sana hindi ikaw yun, ha? Dapat iwasan. Ay, maluga. Dapat pong iwasan ni Leo Universe. Okay. Thank you. Okay, dapat mong iwasan. Nagulat ba kayo? Sorry. Okay, dapat mong iwasan, Leo. Iwasan mo siguro yung makisawsaw sa mga walang katuturang bagay. Alam mo yun, mga chismis. Ganyan, iwas ka na lang doon. Or ikaw, baka magiging founder ka pa noon, di ba? Yan. Iwasan mo, syempre yung to judge someone, o yung mga taong judgmental. Yung maliit ng tao, or maliitin yung sarili mo. Iwasan mo na kung may mga bagay o sitwasyon na hindi pa totally natatapos, hindi pa totally na-actionan, o hindi ka nakapag-focus, this is the time na kailangan mong gawin yon. Okay? Nandun sa point na yon. Iwasan mo magkaroon ka ng self-doubt. What if ganito? What if ganyan? What if ganon? No. Kaya nga sabi dito is take a risk, di ba? Ang sabi naman card, yon. Anak, nawawasa akin na naman.
Yun. And then, syempre, iwasan mo yung mga bagay na pwede mo ika-frustrate talaga, as in. Ano ba yung mga pwede mo ika-frustrate? Halimbawa, okay, masaya ako ngayon, ganyan, ganyan, ganyan. O, after noon, nga, kasi wala ka ng ipon, wala kang pera, di ba? O, bili noon, bili niyaan. O, labas dito, labas doon. Bigay dito, bigay doon. O, ano mangyayari? Frustration, di ba? Doon sa point na yun. Iwasan mo rin na syempre yung magkaroon ng mga tampo, magtampo, or mga taong ganon ang nararamdaman, o mga taong mapagpanggap, mga tao na narcissist, mga tao, or being you, di ba? Mga selos-selos, iwasan mo yung, halimbawa, ay bakit siya ganito? Bakit ako hindi? Ay, bakit ganun? Ganyan. Or maybe yung mga taong ganun, okay? Sa iba sa inyo. And then also, iwasan mo yung, alam mo yung point of imagine ka ng imagine hanggang sa nauwi na lang sa imagination. Alam mo yun, na hindi ka naman nag-a-action. Nakakatawa lang, di ba? Nandun sa point na yun. Siyempre, mag-action ka rin, no ba? Lalaki ka man o babae, mag-action ka rin. Wag lang imagine na imagine. Hanggang sa nauwi na puro imagination na lang, okay? Kumbaga, you need to focus din talaga. Kumbaga, be more on matured din ang sinasabi dito. Umiwas ka sa mga tao immature or being immature or be more understanding or maturity is needed. Yan ang sinasabi dito. Kumbaga, be creative ang sinasabi. Ano lang, pagkakaisa is needed. Peace and harmony, no? Ang sinasabi rin. Siyempre, yung mga tao na magkakaroon ng mga insecurity sa'yo or being you, magkaroon. Alam mo kasi lahat naman tayo, walang tao na walang insecurity when it comes sa sarili. Aminin nyo yan, meron, di ba? Kahit mga artista, meron yan. Di ba? Minsan ayaw nila ng buhok nila. Minsan, mas gusto, ang ganda nagagandahan sila sa ibang tao na ang sexy-sexy, ang pogi-pogi, di ba? Kasi wala sila na yung mga ganon. But still, yan, iwasan mo yun, or yung mga taong insecurity, o kaya ay bakit siya ganito, ganyan. Medyo iwasan natin yon or iwasan nyo yon kasi syempre, tabagay, tao lang naman din kasi tayo, alam niyo yun, yung mga point na yon. But still, nandun yung point, basta you need to enjoy your life, no? Huwag mo pababayaan yung social life mo, iwasan mo yung mga taong mahilig mandaya, mangloko, manglinglang, mag-cheat, no? Yan, rekarelasyon man yan, no? Or being you, mag-cheat ka. Di ba? Marami ibig sabihin ng pag-cheat. Halimbawa, nag-start ka na nagda-diet pero cheat ka ng cheat. Di ba? Hindi ka na makakapag-diet niyan, di ba? O kaya sa pera, di ba? May mga cheater diyan, o kaya sa relationship, sa kaibigan, di ba? May mga cheater diyan. Yan. Or wag ka na rin makisausaw, di ba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Leo. Finish the unfinished, ha? Love po ni Leo Universe. Vice versa, energy reading, hindi mo to personal reading. Ooh! Mukhang yung iba dito single, ah. Single yarn. Okay. Pagkasahin nga natin dito yung 5. Diba? Tapos dito yung isa. Para isang ganun na lang. Malaki kasi nung card eh. Love. Ayun, lovers oh. Okay. Kung ikaw is single, LDR ba kayo? Okay, maaring may nakakausap ka na or nandito yung point na may tao dito na hindi mo pinapansin or hindi kanya pinapansin. Yan, may pag-iwas kasi, no? Or pwede nakakausap kayo pero mangyayari yung pag-iwas. Pwede itong taon to kilala mo na talaga siya. As in, kilala mo na siya. Pwede itong taon to is mas matanda to sa'yo or mas ahead to sa'yo, no? Pwede itong taon na to para sa iba is stable siya sa buhay eh. Either may ipon talaga siya, maganda yung trabaho niya, ganyan. Or, as in, kung basta stable, pwedeng may business, malaki o maliit, pwedeng nahandun sa point na yun. Sa iba sa inyo, yun na nakikita ko. May distance, basta may distance eh. Pwedeng sa edad, pwedeng sa estado, or pwedeng sa, ayun nga, sabi ko LDR, diba? Pwedeng nahandun sa point na yun. Yun.
And then also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, no? Kasi sana hindi ko yung third party. Okay, dahil din sa third party. Kasi ang kung titingnan ko dito sa situation na ito is hindi siya ganon ka-open sa'yo, no? Naging ka-open talaga. Pwedeng they putting boundaries talaga pagdating sa'yo. Pwedeng itong tao to is hot and cold, would come in disconnection. Naging matagal na din naman kayo, nitong tao na ito, when a 1, 4, 5, 8, 3, 10, 9, or 6 or 3 man yan, months or year man yan, well, kung ilang years man kayo, or 2 maybe sa iba, no, sakit ako dito, yun, kung more than pa ganyan, is andito yung point na either itong tao na ito is may pamilya na talaga, or nahadun talaga na nawalan ako ng ilaw, di ba? Ano talaga, na nagkaroon talaga ng third party relationship. Pero, kung titingnan ko dito, medyo may pagkamatigas itong tao na to, no? Or maybe this is you na naging matigas ka na pagdating sa relationship. No, nando sa point niya. Dahil siguro sa pagkakahiwalay nyo, naging mas more kang matatag ngayon. Yun yung naging, nagbigay sa'yo ng more katatagan sa buhay para mag-move on. Sa iba naman sa inyo, pwedeng yung tao na yon is may pagka-controller, o kaya is medyo may pagkamatigas, may nagpuput agad talaga siya pagdating sa'yo, yun, may mga bagay na siya, minsan na pwedeng iniiwas-iwasan niya, di ba? Pwedeng nahando sa point. Pero alam mo, itong tao na to, naghihintay pa rin siya. Para kasi sa kanya, itong connection na to is unfinished para sa kanya. Super pain siya ngayon, ako na nakikita sa kanya. Nagkakaroon siya ngayon, they feel disappointed sa situation niya ngayon. Hindi ko alam kung meron siya na kina-disappoint sa situation niya this time, or nagkakaroon siya ng disappointment dahil sa pagkakaroon ng hiwalayang na ito. Yun na nakikita ko dito. They want peace. Gusto niya ng peace again, and gusto niya uli ng one more chance pagdating sa connection na ito. Vice versa. Kung kayo naman in a third party relationship, yes, nahando sa third party relationship, siguro may mga nagbubuklod na lang din siguro sa inyo, no? Kasi may nakita rin akong bata, baka sa iba sa inyo is may mga bata, or pwedeng ikaw yung third party, at baka tanggap mo talaga na kahit na third party ka, ang sakit naman yun, di ba? Hindi ka naman option. You are worthy, no, Leo? Tatandaan mo palagi yun. You are worthy. Lovable ka, grabe, my God. Huwag niyong gagawin yun sa buhay niyo, okay? Lalaki ka man o babae, please. Huwag na wag. Kasi hindi mo worth yung ganong scenario. Sabi, ate, wala kang pakialam sa buhay namin. Oo nga naman, di ba? Well, may lesson naman tayo dyan pag mga ganyan sitwasyon. Well, it's your choice. Ano pagdating dito sa sitwasyon na to? Yun na nakikita ko dito. Okay, kung kayo naman is walang third party relationship, handa naman yung soul connection na nakikita ko sa'yo dito, no? Pwedeng may mga time lang siguro na hindi kayo magkakasundo. Pwede rin kasi sa iba sa inyo is related siya sa family. Pwedeng halimbawa, may yung pamilya mo ayaw dun sa karelasyon mo, o yung pamilya niya ayaw sa karelasyon mo. Pwedeng nandun sa point na yon. Kung hindi man ganon, is sa iba sa inyo is magkakaroon kayo ng misunderstanding. May mga hindi pagkakaunawaan na pwedeng maganap o mangyari, but still magkakaroon din naman ng pagsasaayos pagdating sa situation na to, no? Sa iba sa inyo, may unfinished business when it comes in this connection. May unfinished business, hando naman, matatag naman yung connection na ito, sa nakikita ko dito. Yun nga lang, syempre, hindi maiiwasan na may mga bagay na ikakalungkot, o may mga pagdadaanan kayong lungkot sa sitwasyon. But still, may growth naman din ako na nakikita pagdating sa inyo. Yun. May mga pagbabago pang magaganap sa buhay niyo. Sa relasyon na to, may mangyayaring pagbabago. As in, pagbabago. Ako nakikita dito. Ate, maganda ba? O maganda. Maganda siya. May mangyayaring pagbabagong maganda in this connection. Pero may konti lang na worrying, lungkot. May devil ka, oh. May blockage, no?
may mga blockage when it comes dito sa relasyon na ito. Tingnan natin. Your money, trabaho and money. Tatagan nyo na lang. Okay? Well, dito sa mga walang third party, ready to fight ka naman pagdating sa connection eh. Talagang ikaw sa kanya or siya ito sa'yo, handa ka niya ipaglaban talaga. Sa mga walang third party dyan. Money or pera, Leo. Uy, pera yarn ha. Oh, pera yan. Leo in money and trabaho. Uy, your energy, okay. Okay, when it comes sa iyong money, ang nakikita ko naman sa'yo dito is mas nagiging more on caring ka, mas more na binavalue mo yung pera mo this time sa nakikita ko sa'yo dito, mas more ka nagpo-focus this time or you need, no, iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng pagsasayos talaga pagdating sa pera nyo, no? Nandun ka sa point na yon sa nakikita ko sa'yo. Pero hindi pa rin mawawala talaga yung pag-iilusyon, no? Sa iba sa inyo, parang may ini-illusion ka pa rin na ganito, ganyan, ganon, no? But still, nandun yung pagsisave ng money, tingnan mo puro pera to, diba? Ibig sabihin, mas magiging maganda ngayon yung pera mo. Congratulations, ano? Sa nakikita ko sa iyo dito, mas magiging maganda yung pera mo ngayon kasi nagkakaroon na siya ng pagtatama sa sitwasyon. Andun din yung point na you will enjoy the reward and success kasi sa effort na ibinigay mo. As in, may reward and success. Ako na nakita pagdating sa iyo sa kaperahan. Ano? Yan, may mga himalang magaganap pagdating sa iyong kaperahan this time. May good karma ka, oh. Siguro nag-action ka or mag-a-action ka. But still, may good karma coming and may miracle na magaganap pagdating sa iyong pera. Yun. Sa trabaho mo is, syempre hindi mawawala yung konting lungkot. Syempre may mga konting jungling pagdating sa trabaho, 'di ba? Nagiging on and off, good and bad. Pwedeng na doon sa point na 'yon. May mga taong sinungaling, syempre may mga tao na magja-justify sa iyo talaga ng hindi mga yun, pag-aakusahan, mga ganyan prying pan. Well, okay lang yun, di ba? Natural yan, at least napapansin ka nila. Ibig sabihin, nagbibigay sila ng oras sa iyo, hindi sa buhay nila, di ba? Ganun lang yun. But still, congratulations sa nakikita ko sa iyo dito kasi mas magiging maganda new beginning when it comes to your money this time. Mas nakikita ko na mas makakasave ka this time ng pera or mas madagdagan pa yung mga situation. Kasi mas magiging more creative ka this time. Tapos marami pa daw kayong gagawin. Ibig sabihin, may mga multitask o multiple priorities ka talaga pagdating sa pera. O baka naman mga asikasuhin ka pagdating sa pera. Pwedeng konting pagkakagastos. Hindi naman lahat. But still, andun yung pag-iipon kasi na nakita ko sa dito. Andun yung konting nagpipigil ka naman kahit pa paano. Andun din yung pag-i-evaluate mo pagdating sa pera. No? Sa nakita ko dito. Kung dati hindi naging maganda yung takbo ng pera mo o hindi medyo pabitin, ngayon hindi. It's more on its ending. Kumbaga, no, nahando sa point na yun, nagkakaroon na ng renewal, nagkakaroon ng revert sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yan, nagkakaroon na ng transformation. May paglipat akong nakikita. Hindi ko alam in what way yung paglipat Siguro may mga ililipat ka o may paglipat na sitwasyon na gagawin in some aspect of your life, pwedeng nando sa point na yon. Sabi dito, it's more on, yung mga bagay ka siguro na ilelet ko na, ganyan. You are starting to move on. Yun na nakita ko sa iba sa inyo. But still, congratulations, there's a new beginning happen into your life. Yun na nakita ko sa iyo. Arigato namaste, God